Nilapit ko lang sa kanya. Para ba siyang pinakalabit ng Panginoon na tumulong sa tao? Isa na nga ako sa testigo na isa rin ako sa natulungan niya. Ganun. Tapos pagkagipit ako, sa kanya ako tumatakbo. Halimbawa, kung mayroon namatay na kulang sa pampalibing, tatakbuhan lang siya. Siya rin ang nagpakasal sa akin. para maging magandang pagkisasama ng aking kabiyak. Kundi dahil sa kanya, di wala kaming bahay dito. Natulungan po niya ako, natuto na rin ako magtulong. Ang sigaw ng hangin at ang nagbabantang malakas na ulan. Tila ba sinasabi sa akin, huwag na akong tumuloy sa pagbisita sa Baseco Compound sa Maynila. Pero dinala ako ng aking mga paa sa taong bukang bibig ng mga taga rito. Si Aling Ellie. Po. Kamusta po kayo? Mabuti po. Ako po si Sandra sa iWitness. Ako po si Ingrid. Ito kayo. Kamusta po yung araw niyo? Ito, mabuti. Mabagyo. Mabagyo lang. Mabagyo po ng konti, ano? Yung pong bahay niyo, parang wala pang, pader. Ito kung sana maayos. Habang kaharap siya, isang malaking tanong ang naglalaro sa isip ko. Paano naman kaya nakatutulong si Aling Ellie sa iba sa kalagayang ito? Ito po, ano to? Ayan ang papandingding namin. Kaya pang samantala, pinangdingdingan lang namin ng lona. Kakasya po kaya yan? Hindi ko alam, baka kulang po yan talaga. Dahil paikot yan dito eh. Oo. Nasaan po ang kusina nyo? Wala pa. Wala pa kayong kusina? Wala pa. Ang CR po? Hindi pa ito tapos. Ito yung CR. Opo. Wala pa rin Ano po nangyari sa bahay niyo dati? nasunog. Nasunog na kayo. Ibang-iba siya sa kadalasang imahe natin ng mga taong mapagkawang gawa. Dahil ayon na rin kay Aling Ellie, siya ay walang-wala. Ako naman kasi pag akong nilalapitan, hindi talaga ako makatanggi. Kahit pambili ko na lang ng bigas, pag mayroon mga emergency, ibibigay ko sa kanila. Di balik kami walang kainin, basta makatulong lang ako. Byuda na si Aling Ellie. 8 ang anak niya. 4 dito may sarili ng buhay. 2 naman ang pinag-aaral niya ng high school sa probinsya. At ang 2 pa'y kasama niya sa bahay pero huminto na sa pag-aaral. Sila ang binubuhay ni Aling Ellie sa kanyang kakarampot na pensyon. Pag may tutulungan ka, di diyan mo rin makukuha yun. Kasi yun lang din naman ang mo. Minsan pag wala akong pera tapos may nangangailangan ng tulong, mangungutang pa kamo ako. Pag nangutang ka, para sa ibang tao, sino magbabayad ng utang? Ako. Siyempre ako ang nangungutang eh. Ay, wag, hindi ko, Paano po kayo? Paano po yung sarili nyo? hindi ko talaga matiis yung ugali ko talaga, ewan ko. Siguro naman dito maraming nakakaalam na ugali ko talaga yun. Sabi ko pa, di bali ako maghirap, wag lang ako makakita ng naghihirap. Sa dami ng naghihikaho sa lugar na ito, naisip kong hindi mawawala ng tutulungan si Aling Ellie. Isa si Josie sa mga naambuna ng kabutihan ng kanyang kapitbahay. Nung namatay asawa ko, si Ate Ili po yung naglakad ng mga ng asawa ko, mapagawa yung kabaong. Ano ginawa ni Ate Ellie sa kabaong? Bumili siya ng plywood, pinagawa niya ng kabaong. Tumulong po siya ng gawa ng kabaong kasi isa lang yung gumagawa eh. Nung kapitbahay namin pinagawa niya, mag-isa lang. Tinulungan po niya ng pukpok para matapos agad. Sumama pa na ako sa kanya dun sa City Hall.
Nahirapan pa nga siya doon kasi wala daw magpistuhan yung asawa ko. Nagmakaawa talaga sa Ate Eli doon para mailibing rin yung asawa ko. Halos 4 na taon nang patay ang asawa ni Josie. Pero ang kabutihang ipinakita ng kanyang kapitbahay, buhay na buhay pa rin sa kanyang isipan. Sa kanya ko po na ano yun. Kasi tinulungan niya ako, di tutulong na rin ako sa iba. Kumbaga yun na lang ang wala po akong may babayad sa kanya. Nakatulong naman ako sa kapwa ko. Kasi wala po akong pera nga ano sa kanya eh. Hindi man ako makaganti sa kanya, sa iba na i-share ko yung tulong. Baon sa utang, madalas walang makain. Pero paano pa nila nagagawang tumulong sa iba? Posible nga kayang ang simpleng kabutihang natanggap mula sa iba ay lumalaki at naipapasa? Sa pagdaan ng panahon, unti-unting bumabangon si Josie. Ang kanyang kinabubuhay, pangangalkal ng basura sa Smoky Mountain. Galing sa basura yan? Oo, nilaban niya to ng anak ko eh. Ito pa hindi pa nga nalaban no. Tapos, ano po mangyari? Pagka malinis Tuyo na? malinis na siya, pinapabinta ko po sa kapitbahay ko. Oo. Tapos, kuwari, maka 30, 40, bigyan ko po siya ng 10 para makatulong din po ako sa kanya. Pero ilang araw na ring hindi nakakapunta sa Smoky Mountain si Josie. Kailangan niya kasing tumulong sa pagtatayo ng libreng pabahay para mabigyan siya ng sarili niyang pwesto. Kahit walang agahan at tanghalian, sige lang siya sa trabaho. Dahil siya ang ama at ina ng tahanan, hindi alintana ni Josie ang bigat ng trabaho kadalasang ginagawa ng mga lalaki. Pero kumakain kayo ng 3 beses. Kagaya ngayon po, wala kaming ano kasi. Umiyak tuloy ako. Naiyak tuloy ako ga. Nagbubuluntir kasi ako ngayon. Kaya wala po kaming pagkain ngayon. Wala kayo pagkain po. Wala po. So ano umagahan nyo? Wala. Tanghalian po. Wala. Wala. O paano po yung bata? Kaya nangangapit bahay po yun para makakain. Kaya ako nahiyaring po ako eh. Kaya pag natapos yung volunteer na yan, saka ako maghanap buhay. Samantala sa di kalayuan, dumidiskarte naman ang pagkain ng anak ni Josie. Nakipila sa feeding program ng isang religious organization para malamnan ng tiyan. Ba't walang pera si mama? Kasi di siya pumunta sa Smoky. Hindi siya punta. Ano ginawa niya? Nag-volunteer dyan. Nag-volunteer. Ano ba yung tinatayo ni mama? Bakit siya nag-volunteer? Bahay po. Bahay? Kaninong bahay? Sa amin. Kahit mabigat ang responsibilidad bilang single mother, nakukuha pa rin daw tumulong ni Josie gaya ng natutunan niya kay Aling Ellie. Tumatulong na rin po ako kagaya may nanganganak. Tinatawag po ako. Tulungan ko po. Tapos kahit hindi ako marunong maghilot, sabi, Ate Josie, hilutin mo nga to. Hihilutin ko rin. So, hindi ko kayo manggagamot. Sabi ko, hala, magagamot na siguro ako kasi bakit gumagaling yung hinihilot ko.
Tila nga alamat na sa kanilang lugar ang hindi maiwasang pagpapaanak ni Josie sa isang buntis. Tinawag po ako. Sabi niya, Ate Josie, masakit na yung tiyan ko. Pagtawag niya sa akin, nandiyan na pala sa pirtan niya yung bata. Tatapat po nang wala yung asawa ko. Siya po ang lagi nakaagapay sa akin. Pagdadala sa ospital. Yung pong panganay ko, halos siya na yung naglabas ng anak ko. Tapos po, ito naman pangalawa, siya yung simula nung dinala ako, hanggang sa lumabas ako, siya pa rin. Ang sanggol na ipinanganak noon, kalong-kalong na ni Beth ngayon. Kahit may maitulong ako sa kapwa ko, tutulong din po ako. Katulad po ng, kunyari, may magkasakit na kailangan madala sa ospital na walang kasama, samahan ko din po siya. Pero pag pinansyal po, madalang kasi, kumbaga parang hirap din po kasi kami sa buhay. Sabi nga ni Josie, kawang gawa ito at walang kapalit na halaga. Pero sa panahong siya naman ang nangangailangan, damang-dama raw niya ang malasakit ng mga taong natulungan. Minsan, wala akong makain dito. Sasabihin na, Ate Jo, buhay ka pa ba? Sabi ko, ito naghihingalo na. Minsan, ano, may kinakain ba kayo? Sabi ko, wala nga eh. Kasi nahiya po ako manghingi-hingi ba. Sila na lang ko sa pumunta dito. Yan, magulat na lang ako, may dala silang kanin, ulam, pinapakain kami. Sa lugar kung saan pinatigas na ng kahirapan ang puso ng marami, aaminin kong hindi ko inaasahang may tao pang halos wala nang itira sa sarili, makatulong lang sa iba. Ito na? Ito yung court. Oo. Ito. Ito yung pinagawa nyo? Apo, kasi yung kapatid ko ang gumawa nito. Oo. Kasi, nung nakikita ko mga bata, wala silang mapaglaruan. Sabi ko, mas maganda siguro yung mga bata natin dito may mapaglilibangan. Oo. Isa sa naglalaro ng basketball noong oras na yon si Jefferson, isa sa mga natulungan ni Aling Ellie. Tinulungan niya po akong makalapit sa madre. Tapos? Para makakuha ng allowance. Para yun, matustusan yung pangangailangan sa eskwela. Kahit hindi naman politiko, napansin ko ring lapitin ng tao si Aling Ellie. Samot-saring problema ang idinudulog nila sa kanya. Sisis nga kami dyan noon eh. Kaya ngayon ang naging problema ko na isa po. Kaya nga, pumunta ka doon. Sa mga pagkakataong ganito na hindi niya kayang ibigay ang kailangan ng kapitbahay, gumagana ang galing ni Aling Ellie sa diskarte. Sana lang tulad din ni Aling Ellie ang mga taong lalapitan niya. Lalo pat isang musmos ang nangangailangan ng tulong. Sa paglalakad-lakad namin ni Aling Ellie sa kanilang lugar, nakita ko kung paano siya makisama. Honor kayo, magkakaroon kayo talaga dito. Huwag kayo mag-alala, sasabihin ko, tutulungan ko kayo. May pangalan kayo doon sa at masinsus kayo ng 2001. 2001. Ay, bakit sasabihin nyo wala kayo? Siyempre, nakaganyan kami. Hindi, mayroon kayo. Mag-antay-antay lang kayo at hindi kayo pwede na sasabihin wala dahil sinsus kayo ng 2001. Pati pala ang kawalan nila ng maayos na tirahan, kay Aling Ellie din nila inilalapit. Asan yung kay Jennifer? Hindi na nakatanggi si Aling Ellie nang yayain siya ni Lola Ami sa kanyang dampa. Ikaw wala man tubig. Wala na tubig, bas na nga. Kala mo ba, pirte kanina, lita mo lahat yan, tingnan mo, para kami hindi bagyo. Doon ka sa barangay, magreklamo mo sa barangay na kagawad ka mo, nakasensus ako ng 2001. Makitingin lang, i-check lang sa master list. Makikita naman doon kung anong number ng bahay nyo. Huwag kang magalit.
Ito ha, bantay mo yung kapatid mo, anak ha. Alis na kami ha. Sige. O, ikaw nini ha, huwag ka titirik ha. Upo. Sige, babay na. Kiss na, mama. Kiss, mama. Kapag hindi kaya ni Aling Ellie ang kailangan tulong ng kanyang mga kapitbahay, alam niya kung saan pupunta. Nariyang lumapit sa local government, sa politiko, sa mga NGO at relihiyosong grupo. Sabi ko naman kasi sa kanila, dapat ang gusto ko, yung nalalaman ko, malaman din ninyo para pagtanda ko, mayroon kayo natutuhan sa akin. Kung mayroon man kayo dito pangangailangan, matuto rin kayo pumunta sa mga ganun-ganun. Tinuturo ko po talaga sa kanila. So, ang may sakit po ngayon ay walang iba kundi yung anak niyo po. Ilang taon yung anak niyo? 5. So, hindi lang naman po ito yung aming serbisyo, no? Medical, full yan. Okay na po yung voucher. Ito po yung pambili nyo ng gamot. Ito sa mga reseta, ha? Maraming salamat. Sige po. Okay. Salamat. Pagkatapos, dumaan si Aling Ellie sa San Agustin Church para kumuha ng marriage certificate na kailangan naman ni Lola Ami para makakuha ng libreng pabahay. Magandang hapon din. Ano atin? Anong kukunin ko yung marriage contract ni Susimo Kulotado? Kailan yun kinasal? September 30 daw. Ayun po dito, Ate Ellie, ang kasal nila hindi September 30. Ano? April 30 po, 2004. Ate Ellie, ito na yung ano mo, hinihingi mo. Marriage contract nila Susimo. Maganda yan. Lana, okay na yun? Salamat. Okay, sige, bye-bye. Thank you. Pagdalaga ka na, ilalaba mo ako, no? Galing. Papay. Sama, sige. Ang ngiting sintamis nito, nakalaan sa isang taong nagpakita ng malasakit na walang hinihinging kapalit. Diyan na ito, tulog na ito, ha? Isang malaanghel ng ngiting babaunin ni Aling Ellie sa kanyang pagtulog ngayong gabi. Malas naman pala yun eh. Kinabukasan, si Lola Ami naman ang sinadya ni Aling Ellie. Tinutulungan kasi siya ni Aling Ellie na makakuha ng libreng pabahay. Oh, Ami, ito na yung marriage contract mo. Pwede mo na ito gamitin sa barangay. Maglagay ka ng picture nyo mag-asawa at saka yung index card nyo. Sigurado ako, makakakuha ka ng pabahay. Dahil census ka ng 2001. Pero hindi ko makakuha. Katagal na ako dyan. Oo nga. Kaya garantisado ko talaga makakakuha ka. Oh, Ami, aalis na ako ha. Nandyan na yung kailangan mo. Bahala ka na dyan. Wala na sa kamay ni Aling Ellie kung mabibigyan nga ng libreng pabahay si Lola Ami. Pero sapat na ang pagdalaw nito para mabigyan ng pag-asa ang kapitbahay na balang araw magkakaroon din siya ng permanenteng tirahan. Kung may masisulungang bubong ang kanyang kapwa, dito nakatira. Pero talaga raw hindi prioridad ni Aling Ellie ang kanyang sarili. Maganda talaga ang pakiramdam ko, hindi ko ma-explain talaga. Talaga masaya ako na gano'n ang ano nila. Minsan nga, yung iba sasabihin,
bakit hindi ka pa magkandidato ganun para lalong maraming matutulungan mo? Eh, ang sagot ko naman, hindi yan nadadala sa panunungkulan. Tay mo. Ang pinay magtinda? Oo. At nang makaipon na ng segunda manong materyales si Aling Eli, isang tawag lang, nagdatingan na ang mga kapitbahay. Hindi na kailangan pang magbayad ng karpintero ni Aling Eli para magawa ang kanyang bahay. Nagsidatingan kasi ang mga kapitbahay na minsan na niyang natulungan. Hindi naman maiwasang mamangha ng kanyang mga anak sa pagmamalasakit ng iba sa kanilang nanay. Maliliit pa kami, yun na, nakakagis na namin siya. Ganun, lagi siyang wala sa bahay, yun na. Alam na namin kung nasaan siya. Paano mo i-describe ang nanay mo? Parang naging nanay na siya ng lahat ng taga rito sa amin. Proud ako sa kanya kasi siguro bibihira yung nanay na gano'n eh. Dito ko nakilala si Mang Max. Dahil sa kanya, nagkaroon kami ng bahay rito. Talaga? Dahil sa kanya, nakasal kami mag-asawa. Aking idinipera, ikaw Max at Minda, sa oras na ito, kayo ay legal na mag-asawa. Congratulations po! Hindi ka naman pwede mabigyan dito ng pwesto kung di kang kasabay. Hanapan ka ng marriage contract, mga clearance. Bakit po kayo tumutulong sa pagtatayo ng bahay ni Nanay Eli? Dahil bilang pagtanaw namin sa utang loob, nagkasakit na maluba yung anak ko, galing kami Palawan eh. Nawala na ako ng malalapitan, mabuti na dyan si Ate Ili. Oo. Sila lang nag-provide na mailapit ako sa missionary. Matulungan nila ako na maproducean yung dugo ng anak ko. Ang kapatid ni Aling Eli, tumulong din sa pagtatayo ng bahay niya. Maliit na bagay lang daw ito kumpara sa mga nagawa ng kanyang kapatid. Unang-una, yun nga, nang dalaga pa nga siya nagparal sa akin para daw ako makatapos. Nang nagkasawa na siya, sila rin ang nag-ano sa akin para ako makatrabaho. Tapos sa kasalukuyan hanggang sa hindi naman ako nakakalimutan yan na tulungan. Hindi naman nagpahuli sa pagtulong si Josie sa kaibigang minsang dumamay sa paghihinagpis niya. Ang sarap po ng pakiramdam pag nakatulong ka. Tinutulungan din po ako. Kaya pag nakatulong ka pala, masarap ang pakiramdam mo. Sa ilang araw na kasama ko sila, naramdaman kong unti-unti nang kumakalat ang ugali ng pagmamalasakit sa isa't isa. Pero sa araw na ito, pahinga muna si Aling Eli sa pagkakawang gawa. Ang may papayo ko lang po sa kanila, sana po, yung wag nila isipin yung kabayaran. Kaya di man sila matulungan ng tinulungan nila, may Panginoon din nagaganti para tumulong sa'yo. Dahil ang binhi ng kabutihang itinanim, panahon na para anihin. Magandang gabi po, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.